Okay, so magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ito saglit. So, pagkatapos ho na hindi ma-endorso ni Duterte, eto hong si Camille, hindi ma-endorso ni Duterte na si Digong po ang tinutukoy ko. So dahil po diyan, ang ginawa naman ito ni Camille, nagbalik na po sa partido, sa alyansa. Ang tanong, anong gagawin nyo? Anong gagawin natin? Di ba? Tatanggapin ba natin si Camille na ganun-ganon, nang iwan ba si Camille? Yung iba kasi sa mga tao naman, solid pa rin naman sila. 'Di ba? Kahit na nagpa-endorso kay Sara. Yung iba naman, talaga namang nagtampo. Kahit na, na kinukonsidera na si Camille. Actually, pinakikiusap nga ng kampo, no, ng administrasyon natin na sa mga vloggers, dalhin na rin namin si Camille daw. No, pati nga si Aimee. Kung may galit kayo kay Aimee, wag nyo na lang i-public. Sabi sa amin, wag nyo na lang i-airy kasi kapatid pa rin yan ng ating mahal na Pangulo. Ganon. Sabi ko, okay, that makes sense. Huwag na namin i-airy. Kaya lang ho, nangyayari kasi, pagka uwi namin ng bahay, pagkatapos naming maggala-gala, mababalitaan natin kung ano yung mga pinaggagawa ni Aimee. Di ba? Tapos eto naman si Camille, nagpa-endorso kay Sara. So ano ibig sabihin nun? Pagkatapos ng mga mahahabang mga absence niya, hindi siya nagpapakita sa mga rally ng alyansa. And then all of a sudden, 'di ba? Magpapa-endorse kay Sara. Tapos magpa-endorse kay Sara, hindi inendorso ni Duterte, ni Digong, patay tayo rito. So ano ngayon ang nangyayari, 'di ba? 'Di ba? Excuse me. At the end of the day, ang takbo po nila sa ating presidente pa rin. 'Di ba? Kay PBBM pa rin ang takbo nila. Kumbaga isinukan niya si PBBM. Tinalikuran niya. 'Di ba? Dahil doon sa naging desisyon nito na yung kanilang pinupuon na si Digong inaresto ng ICC. Tapos ngayon balik-balik dito sa sa alyansa. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo po, thank you. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At suporta po na ibinibigay niyo po sa aming buong pamilya, ang pamilya Villar, si Senator Manny, si Senator Cynthia, si Senator Mark, at maging ako po si Camille Villar. Alam niyo po, talagang napakalapit po sa puso ng lalawigan, sa amin, ang lalawigan ng Pampanga. Una, dahil napakatalik po na kaibigan ng aming pamilya, talagang hinahangaan po namin ang pamilya Pineda. Kaya po, sa pamumuno, sa pag-intindi ng pangangailangan ng kanilang kapwa, talagang saludo po kami sa pamilya Pineda. Pinasalamatan yung pamilya Pineda. No? Yun naman kasi mga naghaharing uri dyan sa probinsya ng Pampanga. Mga yan, nakikinabang yan doon sa, sa may Pogo, yung mga nababalitaan ko Kaya lang, wala, natigil lang yung Pogo doon. Diba? Pero isang malaking sampal ito. Sabi nga ni Cathy 7-Eleven, may mukha pa si Camille na humarap ulit pagkatapos magpa-endorse kay Sara. Kumbaga yung pagkaka-endorse sa kanya ni Sara, it was nullified. Di ba? Napawalang bisa, napawalang saysay ni Digong. Sapagkat sa mga Duterte, si Digong ang hari. Kumbaga, siya yung poon sa kampo ng mga DDS. So, kumbaga, sino ang susundin nila? Endorsement ni Digong o endorsement ni Sara? Ano to? Divided family na din ba? Gaya-gaya na rin ba sa pamilya Marcos? Etong mga Duterte, 'di ba? Marcos family is indeed a divided family. 'Di ba? Kita niyo naman ginagawa ni Aimee, talagang taliwas. Tapos ngayon ganoon na rin ba tong mga Duterte? 'Di ba? Ay nako. Sabi ni Hermie, JDB, bawi ako sa eleksyon sa mga politikong paru-paro. Yung mga mga political butterflies. Usong-uso rito sa atin 'yan, yung tawag dito, yung turncoatism, 'di ba? Sabi ni Dynamic Force. Tinira na ni Auntie Claire si Cynthia. Basta bumaliktad, tahol agad ang aso.
Alam niyo, yung sinabi ni Claire doon, opinion niya yun. Maski naman nung nagbablog pa si Claire, opinion niya na talaga yun. Maski naman din kami. Di ba? Ako nga, kahit na naka-support ako sa admin, binabatikos ko, maging kay Duterte, binabatikos ko pag di ko rin nagugustuhan. O, kahit na maulol yung mga DDS noon, I don't fucking care. O, tapos eto sa ngayon, ayaw talaga rin, abogado si Claire eh. Tama lang din naman na bilang isang abogada, hindi naman porket senadora at kaalyado raw ng ating admin ng gobyerno natin, etong si Cynthia Villar, hindi niya nasasabihin ng totoo. Huwag kayong masaktan, mga DDS. Diba? Na binanata niya si Cynthia Villar sapagkat kabanat-banat naman talaga, isang malaking kabastusan ang ginagawa po ni Cynthia Villar sa ating mga mahihirap. Isipin nyo, nung panahon ni Manny Piñol, magkano ang presyo ng bigas noon? Hindi ba't umabot noong 2018, umabot ng 80 pesos? Oh, di ba? Umabot ng 80 pesos ang presyo ng bigas lalo sa Zamboanga. So, may mga kaibigan tayo diyan sa Zamboanga na nagsasabi talaga na ganun ang inapat. Tsaka totoo naman eh. Ano, gago ba tayo? Manhid ba tayo? Ako matagal na naghahanap ng ng NFA rice. Panahon pa ng mga anak ko ho, sa totoo lang, lakihan lahat sa NFA rice. Panahon ni Pinoy, lahat NFA rice. Hindi naman kami milyonaryo. At mas gusto ng pamilya namin yon lumang bigas dahil maalsa. Nakakatipid kami. Oh, 'di ba? Panahon pa ni Noynoy eh. Ganon. Ngayon, nung tibokbok, si Pinyol. 'Di ba? Ngayon, ang nangyari naman daw noon, ayon sa mga balita, artificial shortage ng bigas. Kasi meron pala silang gustong isulong itong rice tarification law na pabor sa mga negosyante ng bigas, mga nag-i-import. Tapos ang Duterte administration, perfectly alam ito ni Dynamic Force. Walang programang matino sa mga magsasaka nung panahon ni Duterte. Ang pambinara lang naman sila ni Duterte noon eh. Na hirap nga kaming ipagtanggol. Ang sinabi ni Duterte noon, wala akong alam sa agriculture. Tapos ang kwento. Tapos ang ending ngayon, di ba? Gusto pala nilang paboran yung mga pribadong tao na mag-angkat ng bigas. Oh. Kasi ang suggestion nito ni Manny Piñol ay illegalize na lang itong mga smugglers, mga rice smugglers, di ba? Illegalize. Mari-research niya yan eh. Illegalize yan. Stock knowledge natin yan eh. Illegalize na lang daw kaysa habul-habulin. What a suggestion. Di ba? Ngayon, ang legalization pala dun sa smuggling na yon ay gagawa ng rice tarification law. Ang rice tarification law, ang papel na lamang po ng NFA ay tagabigay na lamang po ng approval kung sino yung mag-aangkat. Tagabilang, tagasabi ilang tonelada ang aangkatin natin. Oh. Yan ay batas ni Cynthia Villar at ni Digong. Diba? Ang maganda lang dun kasi namang dulot nito, in fairness, for the excess, any amount beyond 10 billion pesos mula po sa taxes ng pinag-importan ng bigas, ay napupunta na po yon sa mga magsasaka natin. Bibili ng gobyerno ng heavy equipment para sa pagtatanim nila, pag-aani nila. Ibibigay yan sa mga magsasaka na ang kanilang sinasakang lupa ay hindi po lalagpas ng 2 hektarya. Yun ang maganda doon. Which is, kayang-kayang gawin ng gobyerno. Kahit hindi po tayo magkaroon ng RCEP. RCEP yung tinatawag na yun eh. Yun yung Rice Competitiveness, di ba? Rice Competitive Enhancement Program, RCEP, na nakapaloob doon sa rice tarification law bilang benepisyo. Kunwari yung tulong sa magsasaka. Ang problema ng magsasaka, wala silang say para mamili kung ano ba yung kailangan nila. Basta kung alin yung binili ng Department of Agriculture, ibato sa kanila yun, kahit hindi yun ang kailangan nila. Wala silang choice. Kahit ang kailangan nila,
patubig, wala. Dapat pera para magamit, di ba? Yung ibig sabihin, pera, magpagawa ng patubig, di ba? Ng irigasyon. O, gastusan galing sa RCEP. That's what I meant. Di ba? Sino problema nila doon? Now, ang NFA, ano ang papel? Tagabili na lang ng bigas, ng palay, mula sa mga local farmers natin. Na ginagamit naman po ang mga palay na to, yung mga pag naging bigas na syempre, sa mga relief operations. Doon po ang bagsak ng NFA rice. Kaya nagkakaluma-luma. Dapat po, hindi nawala sa... Ito for me, this is my suggestion. Kasi, dapat po ang NFA hindi ho nawala sa merkado. Dapat ang NFA pa rin, ang gobyerno ang naniniguro ng pag-aangkat ng bigas natin. Sila ang naniniguro ng supply ng bigas. Dapat ano yan centralized yan. 'Di ba? Na itong ganitong probinsya, ganito yung kanilang produksyon. Ganito yung demand. 'Di ba? Ganito yung pag-aani nila. Naapektuhan ng bagyo, 'di ba? Meron na tayong reserve na in-import. Oh. So yun ang ilalabas nila para ibebenta nila doon sa mga private companies. Walang magi-import. Sa lahat kukunin sa NFA. Dapat ganoon eh. So yayaman po ang ating NFA. Kikita ng malaki. Ang kita ng malaki na yan, mapupunta po yan sa pondo ng gobyerno. Oh. Imbis na yung mga pribadong sektor ang magnegosyo, dapat gobyerno po nagninegosyo eh. 'Di ba? Hindi po dapat inaasa ang mga pagkain, ang mga basic commodities, hindi dapat inaasa sa pribadong sektor. Dapat ang gobyerno ang gumagalaw diyan. Sila ang kumikilos maging sa tubig at kuryente. 'Di ba? Dapat ganun. Oh. Okay, now, going back, total, hindi natin pinag-usapan, hindi natin topic yung bigas na yan. Bumalik etong si Camille. Palagay ko wala na rin ganong epekto ito eh. Bakit? Wala pala kayong paninindigan eh. Iniwan nyo kami, di ba? Oh. Maski sabihin pa ng alyansa, makiusap pa sa aming vlogger. Ako isa na ako sa magno-know. Dalhin nyo si Camille. Di ba? Bumalik yan. Ano tayo? Parang alin sa dalawa, sino yung aso na kumain ng suka? 'Di ba? Tayo ba yung aso na kakain ng suka? 'Di ba? Isinuka na natin si Camille eh. Kakainin natin ngayon, 'di ba? O si Camille isinuka tayo, pinagpalit tayo sa berde. Nung hindi siya kinain ni Digong, hindi siya kinagat ni Digong, 'di ba? Kakainin niya uli tayo. Ayoko nung ganoon. Kailangan natin ng paninindigan, sabi nga eh. Linisin natin ang Senado tapos kukuha tayo ng mga doble cara. Di ba? Dapat ganun. Palitan na natin yan. Marami naman diyang matino. Piliin natin ang mga matitino. Heidi Mendoza. Di ba? Huwag naman natin kakalimutan itong si Abalos. Di ba? Ganda nga nangyari nung kay Abalos ah. Di ba? Meron siyang ito nga lang yung kandidato na ipinagmamalaki, sarili niyang gawa eh. Tanungin mo tungkol sa mga programa, sa mga batas, nakakasumasagot ng maayos sa abogado. O, tanungin mo si Camille, anong ikukwento sa iyo? Ay nako. Iwan muna natin yan si Camille. Basta ako sa saan si Camille.